Magandang umaga po. Magsisimula na po ang masayang pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkayan sa pangunguna po ng ating magiliw na pangalawang punong bayan, Honorable Danny Liwanag at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat na po ay tumayo. Salamat po. Maraming salamat sa ating kalihim para sa kanyang may dagdag na masaya. Sigurado kang masaya ha. Pagka ganitong walang tubig ay hindi masaya ang ating mga kababayan. So, sa ating pong mga kagalang-galang na mga sangguniang bayan, sa ating pong ibang mga kasama, sa ating pong kalihim, tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng ating kagalang-galang PPSK Konsehala Angela Salumbides. Muli, pagbati po ng magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong minamahal na Vice. Magandang umaga po at sa ating pong mga mamamayan na nanonood po sa atin po. Sisimulan po natin ang pagpupulong sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayo po ay sabay-sabay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkukumbaba at buong puso po naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng katarungan na may taguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito po ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ng iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng puwito ay itinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Honorable members of the Sangguniang Bayan, makikitaas po ang ating kanang kamay. Sabay-sabay po natin bigkasin ang the Philippine Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning po ulit. Muli po ang ating magalang na pagbati po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong tala-arawan ng Sangguniang Bayan noong Hunyo 8, 2026 at ang katitikan po nito ay naisumiti na po sa lahat po ng kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kung kaya po ito po hinihiling na ng kalihiman sa ating pong kagalang-galang Ford Salumbides para mapagtibay na po. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides.
Maraming salamat po sa ating masipag na kalihim Sekbong Tadike. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo at mga kasamahan. Kung wala na po paglilinaw sa ating pong nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na atin na itong pagtibayin ngayong araw. Mungkahi itong pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po nagpatala sa ating privilege hour ngayong umaga na ito. Sa question hour naman po, naimbitahan po natin ang General Manager ng Water District na si Engineer Ralph Panganiban. Ngunit nagpadala po siya ng sulat na hindi po siya makakadalo. Kung kaya ito po ang ating calendar of business. Ang mga sumusunod. Letter A. Aldabok Kautosang Pambarangay bilang 2 taong kasalukuyan. Isang kautosang pambarangay na nagtatakda ng pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Olega Drive na matatagpuan sa harap ng pamahalaang barangay ng Aldabok, Tagkawayan, Quezon tuwing ika-4 ng hapon hanggang ika-4 ng umaga bilang hakbang sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at paghahanda sa pagpapatayo ng Barangay Multipurpose Covered Court at Evacuation Center. Letter B, kaparehas din po ng nilalaman ng nauna pong kautosang pambarangay ng Barangay Aldabok, ngunit ito naman po ay sa Santa Cecilia. Para naman po sa pagsasara ng General Mata Street. Letter C po, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Understanding with Manuel S. Enverga University Foundation Incorporated, represented herein by its President, Mrs. Naila E. Leberiza, to conduct their practicum program in this municipality. And letter D, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Understanding with National Center for Mental Health, represented herein by its Medical Center Chief 2, Noel B. Reyes, MD, FPPA, as designated an APEX or End Referral Hospital to provide specialized services. And letter E, ang mga sumusunod po na Barangay SK budgets, Santo Tomas Supplemental Budget number 1, Calendar Year 2026, na nagkakahalaga ng 327,486 pesos and 42 centavos, at kulong-kolong SK Annual Budget for the Calendar Year 2026, na nagkakahalaga po ng 318,332 pesos and 15 centavos. Yun lamang po, Mr. Chair. Marami pong, may additional pala po. Resolution po requesting the Department of Agriculture for validation, funding and construction of farm-to-market road in Barangay del Rosario. Number 2, a resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding and construction of farm-to-market road in Barangay Kulong-Kolong. Number 3, the same resolution po, requesting the Department of Agriculture for a farm-to-market road project in Barangay San Francisco. At number 4, resolution requesting the Department of Public Works and Highways for the project completion of the covered court in Barangay Katimo, Tagkawayan, Quezon. Yun lamang po, Mr. Chair. Okay po. Salamat po, Mr. Chair. Nandito rin po ang minutes sec, ano ba? A resolution po, which is approved by the Sangguniang Panlalawigan. A resolution upholding the validity of ordinansa ng bayan bilang number 35 for the year 2026 of the Municipality of Tagkawayan, Quezon, entitled Isang Kautosang Pambayan na Nagtatatag ng Digital na Sistema ng Pagpaparehistro
at pagkakaloob ng prangkisa sa mga tricycle ng bayan ng Tagkoyan, Quezon. Naguutos ng paglipat mula sa manual na sistema ng rehistrasyon tungo sa digital na sistema. Nagtatadhana ng QR-enabled na permit para sa mga tricycle at nagpapalakas ng hakbang sa pagpapatupad laban sa kolorum na operasyon ng tricycle at naglalaan para sa iba pang kaugnay na layunin. At Mr. Chair, meron din po tayong imbitasyon mula po sa Southern Luzon State University para po sa kanilang 24th commencement exercise mamaya pong alas 6 ng gabi. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Mayroon pa yata kagalang-galang Konsehal Ford Salombides na galing sa mga barangay. Sorry, Mr. Chair. Ano po? Yung nakalakip dito yung committee determination. Opo. Yes po. Mr. Chair, meron po tayong ilang mga ordinansang pambarangay. Babanggitin ko po isa-isa at mai-report na po sana sa mga proper committees. Barangay Bukal, Kapasyahan bilang number 17 and Kautusan bilang number 8. Isang ordinansa na naglalayong magpatupad ng regulasyon laban sa pagpapabaya ng mga asong pag-alagala, pagtataguyod ng responsableng pag-aalaga ng alagang hayop, at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa Barangay Bukal, Tagkoyan, Quezon. Committee, kayo na nga ito. Sa kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Barangay Bukal, Kapasyahan bilang 18. Kautusan bilang 9. Isang ordinansa na nagpapatupad ng programang paglilinis ng mga kalsada sa Barangay Bukal, Tagkoyan, Quezon upang matiyak na ang kaligtasang publikong kaayusan at malayang pagdaan sa mga daanan sa loob ng barangay. To the Committee of Honorable Councilor Rachel Eliazar. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Barangay Bukal, Kapasyahan bilang 19. Kautusan bilang 10. Ordinansa para sa pangangasiwa at pagpapanatili ng barangay water system. To the Committee of the same Honorable Councilor Rachel Eliazar. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, Barangay Payapa, Kautusan bilang 19. Taong kasalukuyan, isang kautusang pambarangay na nagbabawal sa pagtatali, pagpapastol, o pagpapalaya ng mga hayop sa mga lupaing pribado nang walang pahintulot ng may-ari o kinakapukulan. To the Committee of Honorable Councilor Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. And last, number 5, Barangay Payapa, kautusan bilang number 20, taong 2026. Isang kautusang pambarangay na nagpapatupad ng bawal bastos law at naglalayong pigilan ang anumang uri ng sexual harassment sa mga pampublikong lugar sa Barangay Payapa, Tagkoyan, Quezon. Same as for our Honorable Councilor Rachel Eliazar. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating kagalang-galang na tagapangulo ng Sangguniang Bayan, Vice Mayor Danny Liwanag. Una po ay nais ko pong magpasalamat sa Committee on Public Works sa panguna po ni Consial Revimo Sangkay at lahat ng miyembro sa kanila pong pagkilala sa dalawang kautusang pambarangay. At nagkasundo po ang buong komitiba na ngayong sesyon ay magtutulungan maaprubahan ng mga nabanggit na ordinansa. Ito po ay tinurn over na ho sa akin ng committee chairman at kung hindi ako nagkakamali ay sa ordinance na ito siguro po ay
maka-co-author at co-author ko po ang chairman ng komitiba. Kaya po, gagalang-galang na tagapangulo, magalang ko pong inakda ang isang ordinansa mula po sa Barangay Aldabok, isang kautusang pambarangay na nagtatakda ng pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Olega Drive na matatagpuan sa harap ng pamahalang barangay ng Aldabok, Tagkawen, Quezon, tuwing ika-4 ng hapon hanggang ika-4 ng umaga bilang hakbang sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at paghahanda sa pagpapatayo ng Barangay Multipurpose Covered Court at Evacuation Center. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Sandro Sandro. Paglilinaw po ng kagalang-galang Konsehal Ford Salombides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, paglilinaw lamang po. First reading po ba ito, pagalang-galang na Konsehal Frondoso? Ay sangayon po sa nabanggit sa committee hearing sa ating Sangguniang Bayan Secretary kay Ginoong Bong Tadiki ay hindi na po kailangan dumaan sa first reading. Barangay. Kasi ito'y parang Sa ating pong kalihim, Apo, good morning po. Ang Aldabok po ang nagbigay po bilang isang ordinansa. Kailangan po ito ay masubmit sa review ng committee. Ng committee, tama po. It happened na po. It happened na. So, if there is no contention anymore, the committee will endorse kung sino yung author o kung sino mag-author at naipaliwanag naman na co-authorship ito. Okay po. Approval lang po ng Sangguniang Bayan doon sa ordinance through resolution po. Para yung kanina pong nangyaring binasa nyo from Sangguniang Palalawigan na approve po yung ating ordinance. So, Mr. Chair, malinaw naman pala pong dumaan na sa committee. okay po. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang Vice Mayor, Danny Liwanag, kay Sekbong at sa lahat po ng membro ng Sangguniang Bayan. Ang naging pag-uusap po sa komitiba ay pag-aaralan ang barangay ordinance ng Barangay Aldabok at Barangay Santa Cecilia. Minarapat ko pong i-endorso ito sa author na may kinalaman po sa pagpapatayo ng covered court sa Barangay Aldabok at Barangay Santa Cecilia. Doon po sa ginawang committee meeting, ang akin pong nabanggit doon ay magre-research. Ang sa akin po personal ay gusto ko pang magtanong pa sa mga bahay-bahay na maaaring mahagip nung pagpapatayo ng covered court. Ngayon po, sa aking pagre-review ng mga nakaraang minutes, naalala kong bigla na ito nga po pala ang author ng pagpapatayo ng covered court sa dalawang barangay ay ang kagalang-galang Konsehal Frondoso. Kaya po nung sumunod na session ay minarapat kong i-endorso ito sa original na author ng pagpapatayo ng covered court. Ito po ay kinuha ko, itong dalawang ordinansang ito, dahil po nung magbasa ang chairman po ng Roads ay inendorso sa akin. Kaya ko po kinuha ito. Pero sa committee meeting po ay ang napagmeetingan po doon ay pag-aaralan ko pa. Ngayon po ay sa pagtatanong-tanong ko po ay medyo wala pa naman po ako natatanong doon sa mga kalapit-bahay. Ay hindi ko pa po yung nagagampanan dahil in-endorse ko na nga po sa committee chairman. Ano po, yun po yung nilalaman ng committee meeting namin nung nakaraan. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Tinatanggap po natin yung paliwanag po mula po sa ating committee chairman.
Kaya lamang po, ako po'y naniniwala, ito naman ay ako lang yung naging daan, pero nagmula po sa dalawang pamuno ang barangay ang layunin na mabigyan sila ng permiso na makapagtayo ng nabanggit na proyekto. Ay ang alam ko po ay sila na mismo bago na gumawa ng ganitong ordinansa, ay sila na mismo ang nagkumonsulta doon sa mga pwede pong maapektuhan. Kaya matapos yung pagtatanong at pag-ugnayan sa mga taong posibleng maapektuhan ay nag-desisyon sila na bumuo na ng isang ordinansa at isumiti po sa Sangguniang Bayan para sa pag-aaral. At binabasa ko rin po yung committee report, nandito naman po yung mga paglilinaw. At sa bandang huli nga po ay nakalagay dito na matapos ang paglilinaw at talakayan, kinalala ng kapulungan ang mga naturang kautusang pambarangay para sa kaukulang aksyon ng Sangguniang Bayan at nagkasundo sa susunod na hakbang ng pag-aapurba sa itinakdang sesyon. Kaya po ito po'y magalang kong ipinapasok po ngayon para mapagtibay, para naman sa pamamagitan po ng Sangguniang Bayan, kung mabibigyan natin ng concurrence ang dalawang pamuno ng barangay, ay matupad naman yung matagal nilang hinahangad. At kung sakali man po ay, siyempre pangunahin dito yung paglapit ng pondo sa pamahalang bayan, siyempre andyan si Governor, andyan po si Congressman, at siyempre nandun po yung dahil sa masidi nilang layunin, ay sila po'y naglalaan ng pondo mula sa sariling barangay bilang panimula at saka ihingi ng tulong po sa ating pong mga kagalang-galang nasa itaas na antas ng panunungkulan. Kaya bilang ako po yung nagakda ay hiniling ko sa ating mga kasamahan na ibigay na natin doon sa dalawang barangay yung kanilang pinapangarap na proyekto. Ano po, kasi tingin ko naman ay bago sila nakabuo ng ordinansa, kinonsulta na ho nila yung mga dapat konsultahin para pagdating ng implementasyon mo ng proyekto, wala na pong balakid na pwedeng makaapekto o humarang doon po sa magandang plano. Kagalang Konsehal Paul Salombides. Salamat to Mr. Chair. Mr. Chair, hindi naman po question yung, siyempre po, gusto rin po natin at kahilingan natin para po sa Barangay Santa Cecilia at Barangay Aldabok, yung matagal po nilang minimithi na magkaroon ho ng covered court dahil sa Metro Barangay, sila na lang ata ang wala talagang barangay covered court. Kaya lamang po natanong ng inyong lingkod, bilang ako po ang Committee on Rules, meron ho tayong mga sinusunod na internal rules. Tulad nga po ng nagiging mainit na talakayan sa Senado, yung mga pagsunod sa rules, ay ganun din po tayo. Kaya po, siniguro ko lang po kung dumaan ito sa committee. Dahil as per our rules, kapag ka merong mga ordinansang pambarangay, dumadaan ho sa committee review para masigurado ho ang legalidad ng nasabing ordinansa. Kasi kapag yan po ay turned out na sumasalungat sa batas o hindi legal, ay tayo naman po ang mananagot. Kaya po kino-confirm ko po at gusto kong i-confirm kung dumaan po ito sa masusing pag-aaral ng komitiba. Dahil kung ito naman po ay napag-aralan ng komitiba, bilang sila po ang kumakargo na i-endorse ang resolusyon ng barangay, ay tayo naman po ay papabor. Kaya po gusto ko lang po malinaw kung dumaan po sa komitiba. Dahil sa pagkakaalala ko po, ay under review pa nga po ito noong nakaraan. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang Konsehal Jojo Frondoso. Tinatanggap po na inyong lingkod yung paliwanag po ng ating chairman ng Committee on Rules. Kaya nga po, siguro ang naging kulang lang ay hindi nagkaroon ng aktual na reporting mula sa committee sa plenaryo, kaya hindi po natin actual ding narinig yung konkretong ulat po ng komitiba. Kaya lang po ay sa pagkakaintindi ko naman kanina, ay baka ako alam naman na ng lahat, kaya na-forward sa akin kasi may resulta na po yung committee meeting. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa mga member ng committees at sa buong sanggunian na sana po ito yung kagustuhan nila
ng dalawang barangay ay maisakatuparan nila sa mga darating na panahon at naniniwala po ako na dumaan naman po ito sa legal department ng DILG sa probinsya po. Kaya nga po yun ang unang naging hakbang ng Sangguniang Bayan na nabanggit nga ang ating Committee on Rules ang nag-endorse sa DILG na mapag-aralan po ito para hindi naman tayo mamali ng pag-aksyon. Ano po? Kaya po muli ay salamat sa lahat at sana po ay mapagtibay po itong dalawang ordinansa na ito. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lamang po nabanggit po ng ating kagalang-galang na author ng ating pong dalawang ordinansa. Yun pong pagdating ng hindi po ito kanta pagdating sa tamang panahon na matuloy na yung proyekto. Ibig sabihin, kung ito po yung ating ipapasa, ito po ba ay pag natuloy na yung proyekto ay tsaka po lang po ito yung may papatupad nila? Yun po ba ang iniga na ating kagalang-galang na author? Paglilinaw po. Ibig ko sabihin ng pagdating ng panahon, yung takdang oras na, kasi po may pondo na silang panimula, bukod doon sa mga kahilingan po sa ating sa kagalang-galang na gobernador, congressman, sa ating punong bayan, meron na hong nakatakdang pondo ang dalawang pamunuang barangay para sa pagsisimula ho nito. Kaya yung takdang panahon ay siguro, ibig ko sabihin, yung takdang panahon na kumpleto na po yung proyektong pinapangarap ng dalawang barangay. Pagkatapos na po ng proyekto. Sa ating pong sekretary, Bong Tadiki, ano po? Pwede po bang makipaliwanag dahil medyo magulo din po Kapag tayo po ay nagpasa ng isang ordinansa ng Sangguniang Bayan, usually ilang days po ba na effective dapat mapatupad yung isang ordinansa na pinasa po ng Sangguniang Bayan? With all due respect po, Mr. Chair. Please proceed, Secretary. Okay po. Halimbawa po yung ordinansa po ng bayan, ay ng barangay, na aprubahan, depende po yun sa kanila kung ano na dun sa implementation phase ng kanilang ordinance. Pero pagka po yan, ano man po ang implementation phase ng kanilang nasa ordinance, mutin academic po na implementable yan. Pero kailangan pa rin po dumaan sa review ng Sangguniang Bayan. So, ang review naman po ng Sangguniang Bayan, hindi po nagsasabi na ito po ay invalid. Some portion may be invalid, pero in totality, valid po at implementable po yung mga sections unless questioned by the Sangguniang Bayan and it's reviewed, tapos ibabalik po yun, tapos i-rectify po ng barangay. Ganito po yun, yung review po nung ang una pong pinag-uusapan, pagsasara, kagalang-galang ng tagapangulo. Later on pa, yung establishment. Hindi ka makakapag-establish kung wala kang pwesto na paglalagyan. Ay nasa kalye nga po, isara mo muna. Yun ang ibig sabihin. Then, you can proceed now. Meron pong letter, I'm so sorry, meron pong letter po at DILG na ang lahat po ng kalye na pag-aari po ng munisipyo, ang Sangguniang Bayan po ang pwedeng magdeklara ng temporary closure, permanent closure, as long as declared ng Sangguniang Bayan, it is valid under local government code of 1991. 1996 ba? Sorry. 1991. Nalilito na ako. 1991. Constitution na yung isang iisip. Okay. So, yung pong approval ng Sangguniang Bayan, nangangatuwiran po, hindi approval, it was already reviewed. Nakakatigan lang po through resolution na ayos po, wala pong impediments yung Sa tingin ko po, wala pong impediments. Sorry po wala pong impediments kasi closure po. Meron po tayong precedents. Ang precedents po ay yung pong Valencia Pass. Tapos po nagdi-declare kayo ng one way, through an ordinance din, kayo rin po ang namamahala po nun through resolution or ordinance. Ito po, yung sa review resolution lang po. So wala naman po siguro problema po doon sa pagpapasok po ng ordinansa ng barangay.
Yun lang po. Salamat po, BM. Salamat po, Conslayo. Kagalang-galang Konsehal Paul Chalombides. Maraming salamat po galang-galang na tagapangulo at sa ating kalihim para sa paliwanag. Kung gano'n naman po, again, bilang rules lang po, sinisigurado ko po na sumusunod po tayo sa proseso. At kung talaga pong dumaan po ito sa committee meeting at aprobado na po ng komitiba, ay gusto ko pong ipahayag ang manifestasyon ko na ako po ay pumapangalawa at sumusuporta sa nasabing ordinansa. Maraming salamat po. Among kahi po ay unang pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Matapos ang mga paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Paul Chalombides at paglilinaw din ang conduct ng committee na nai-report din naman ng nakaraan linggo, Konsehal Ricky Masangkay. At sa paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Ang mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ay pinangaluhan po matapos ang mga paglilinaw ay sino po ang tumututol. Dahil po sa walang pagtutol, ang ordinansa po ng Barangay Aldabok ay atin pong pinagtitibay. Karagdagan po sa mahabang palitan ng mga mahalagang posisyon ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan, wala naman po talagang tumututol noon pa man sa pagtatayo ng dalawang ordinansang ito. Kung inyong matatandaan ay nakapaglaan pa nga ng pondo ang ating minamahal na punong bayan. Kaya lamang po ay nagkameron nga ng mga technical issues na hindi nasagot ng mga nakaraang ordinansa. Kung kaya sa kagandahan loob ng ating kalihim at ng kanyang pamilya ay iminungkahing kapalit yung kanilang lugar na nasasaklaw ng Montessori. Lamang hindi naman po ito kinatigan sapagkat lalabas na parang kung sa anumang kadahilanan ay mahaba at hindi ko na kailangan pang isa-isahin, pero yun ay mahaba, ay nalinawan. Kaya matibay ang paninindigan ng Sangguniang Bayan noon at ngayon na ang hakbangin ito ng ating dalawang mahal na barangay ay suportahan. Dangan nga lamang, mayroong ibang usapin sa Aldabok na ito ay galing nga din sa anong tawag dito? Donation ay baka magkameron ng ng pagbawi o kasi nakalagay pag sa donasyon kapag naiba na yung pakay o layunin ng isang pag-donate ay maaari itong mapabalik sa karapatan kung kaya naman nilalaliman natin ang ating pag-aaral tungkol sa dalawang bagay na ito. Magkaiba kasi ang sitwasyon ng Barangay Aldabok at saka ng Santa Cecilia kasi hindi naman yata donasyon yung sa Santa Cecilia kundi ito sa Aldabok. Anyway, nililinaw ko lang po na talaga namang simula umpisa ay atin na pong sinusuportahan. So, nakikita ko na lang na medyo usapin dyan matapos na ating mapagtibay ay yung yun na nga yung sa donation level. So hindi naman ang saklaw na ng ating jurisdiction. So hintayin natin kung merong ibang Unang-una yung paglilipatan kasi ng mga masasagasaang masasaklaw. So yun na nga. Medyo masalimuot pa. Basta mahalaga sa level ng Sangguniang Bayan, malinaw na tayo ay iisa ang paninindigan na ito ay maisulong. So, congratulations sa ating mga Sangguniang Bayan. Muli, akin pong pinagtitibay. Kagalang-galang, Konsehal Jojo Frondoso. Marami hong salamat. Gusto ko lang pong idagdag. Susugdo sa pinaliwanag po ng ating kagalang-galang na Vice Mayor na yung donasyon ng mga may-ari ng lupa na idonasyon bilang kalsada ng bayan ay pwede pong maapektuhan siguro po yung sa Aldabok ang
Hindi siguro maapektuhan din po gawa ng sa ngayon pa lang ay ginagamit rin as basketball court po, Mr. Chair. At wala nga lang bubong. Ngayon, pag nabubungan po, tingin ko, ganun din yung magiging sitwasyon na pag may dadaan, ay di tatabi rin po yung mga maglalaro. Pero tama rin naman po yung sinabi ninyo. Totoo naman yun na pag hindi nasunod sa idiniktang usapan sa donasyon ay maaaring bawiin. Ganun din po ay ako'y nagkakaroon ng isang resolusyon mula po sa Barangay Santa Cecilia, Kautosang Pambarangay bilang 2. Isang kautosang pambarangay na nagtatakda ng pansamantalang pagsasara ng General Mata Street malapit po sa Barangay Hall ng Barangay Santa Cecilia, Taguen, Quezon tuwing ika-4 ng hapon hanggang ika-4 ng umaga upang magamit sa paghahanda ng nakatalagang lupaing pagtatayuan ng Barangay Santa Cecilia Multipurpose Covered Court o Evacuation Center bilang bahagi ng pagpapaunlad ng infrastruktura at paghahanda sa panahon ng kalamidad. Ang mungkahi po ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides, Konsehal Joel Enriquez at Konsehal Sadner Sandro at Konsehal Bomel de Vero, Konsehal Rizal. Parang lahat naman po ay sumasang-ayon. Akin lang ang pong binanggit kasi baka ako ay inyong mawikaan na ako'y nataas, hindi mo naman ako tinawag. Pero muli po, ay ang isalaan naman pong pangalawa ay ayos na. Kung lamang po ay naglilita niya din, ha? Tama ba, Sek? Minsan kasi ako narireklamuhan ng mga yan pag gustong bumali, hindi daw siya tataas ang kinikilala. So, pinagtitibay po ng walang pagtutol. Kagalang-galang, kala ko tataas ang kamay. Kagalang-galang, Konsehal Ford Salumbides. Pasensya po. Salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo. Mr. Chair, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the municipal government of Tacloban, Quezon, a memorandum of understanding with Manuel S. Enverga University Foundation Incorporated, represented herein by its president, Mrs. Naila E. Leberiza, to conduct their practicum program in this municipality. Resolution of authorization between our mayor and Mrs. Liberiza ng Enverga. Ang tawag dito? Tama. Sa practicum ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po muli. Isa pong kahilingan na makalagda sa isang MOA ang ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo Eliazar at Dr. Noel Reyes. Ang nilalaman po, ang buod po ng nilalaman ng MOA ay sa pagitan po ng National Center for Mental Health at ang lokal na pamahalaan ng Tagkawayan ay naglalayong palakasin ang ating programa sa kalusugang pangkaisipan or mental health. Sa pamamagitan po ng kasunduang ito, magkakaroon ng mas malinaw na sistema ng referral para sa mga pasyenteng nangangailangan ng special na serbisyong pangkaisipan. Magkakaloob din po ang National Center for Mental Health ng technical na suporta, pagsasanay, at gabay sa ating mga health workers upang mas mapabuti ang serbisyong na ibibigay sa ating mga kababayan. Ang kasunduang ito ay hindi lamang pagtupad sa mga polisiya ng Department of Health at Universal Healthcare Act, kundi isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang bawat Tagkawayanin ay may akses sa dekalidad at angkop na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Kung kaya po inihiling ko na mapagtibay po ang
isang Memorandum of Agreement authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan a Memorandum of Understanding with National Center for Mental Health, represented herein by its Medical Center Chief 2, Noel V. Reyes, MD, FPPA, as designated an Apex or and referral hospital to provide specialized services. Resolution po para sa pag-authorize sa ating manahal na punong bayan ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang pagtutol, paglilinaw? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice Mayor. A resolution upholding the validity of ordinansa ng bayan bilang 35 taong 2026 of the Municipality of Tagkawayan, Quezon, entitled Isang Kautosang Pambayan nagtatatag ng digital na sistema ng pagpaparehistro at pagkakaloob ng prangkisa ng mga tricycle sa bayan ng Tagkawayan, Quezon, na nag-uutos ng paglipat mula sa manual na sistema ng registration tungo sa digital na sistema. Nagtatadhana ng QR-enabled na permit para sa mga tricycle, nagpapalakas ng mga hakbang sa pagpapatupad laban sa mga kolorom na operasyon ng tricycle at naglalaan para sa ibang pangkaugnay ng layunin. Sa ating pong kagalang-galang na Konsehal Joel Enriquez, ang iyo pong binasa ay nakasama na po sa agenda na ito ay naaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan. So, kinukongratulate na lang natin si Cons Joel at ang ating buong sanggunian. Thank you po, Vice. Ayan. Kagalang-galang, may sasabihin ka pa, Konsehal Joel Enriquez? Wala kasi nag-congratulate. So, kinikilala natin ang pagtaas ng kamay ng ating kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po muli. Para po sa budget ng barangay, kahilingan po na mapagtibay at ito naman po ay dumana sa komitiba at review po ng tanggapan ng Municipal Budget Office. Santo Tomas, Supplemental Budget number 1 para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 327,486.42 centavos. Barangay Santo Tomas Supplemental Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. SK Annual Budget ng Barangay Kulong-Kulong para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 318,332.15 centavos. Kulong-kulong Sangguniang Kabataan Annual Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Additional agenda po ito. A resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding and construction of Farm to Market Road project in Barangay del Rosario and the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. Resolution po para sa funding and validation and construction sa Barangay del Rosario ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angelita Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay.
Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. A resolution requesting the Department of Agriculture for the validation, funding, and construction of Farm-to-Market Road project in Barangay Kulong-Kulong in Municipality of Cagayan, Province of Quezon. Same resolution po para sa Barangay Kulong-Kulong, funding and validation and funding ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Vice. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of Farm-to-Market Road project in Barangay San Francisco and Municipality of Cagayan, Province of Quezon. Same resolution po para po sa Barangay San Francisco, validation and funding and construction ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ate mo, Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po muli. Kahilingan po ng Barangay Katimo, a resolution requesting the Department of Public Works and Highway for the project completion of the covered court in Barangay Katimo in the Municipality of Cagayan, Province of Quezon. Barangay Katimo, completion of covered court ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Atilit Pupad. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumdides. Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chair, hindi po napasama kanina sa nabanggit natin na parte ng ating agenda, pero ito po ay pahabol. Kaya babanggitin ko na lamang po at meron naman pong copy ang committee na involved para po sa kanilang pag-sponsor mamaya. So ito po mga sumusunod, ang kahilingan ng matapos ang construction ng Santo Niño Cagascas del Rosario Road ng Tagcoen, Quezon. Number 2 po, completion of multipurpose building Barangay Katimo. Ayun na po yun na po pala yun. Bakit po ibinigay pa sa akin? Meron pang kulang yata. Alin po ang hindi dito kasama, pakitake note na lang po. Yun lang pong Santo Niño Cagascas. Ito pong Manato Central po kasama na po. Ito na po ba? Mr. Chair, pasensya na po na iabot lang po ng ating okay po. Thank you po. Construction of multipurpose building, Barangay Manato Central, Mr. Chair. Number 4, completion of Tagkawayan Rice Mill Warehouse. Hello po. Ayan. Completion of Tagkawayan Rice Mill Warehouse, Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon. Number 5, completion of multipurpose building, Barangay Malbog, Tagkawayan, Quezon. And number 6, completion of multipurpose building, Barangay Magibbuay, Tagkawayan, Quezon. Ayun po ang mga karagdagan, Mr. Chair. Yung ano lang naman pala po na doble sa Katimo. Number 2 lang. Opo. Bali, yung number 2 lang po ang wala, Mr. Chair. Yung 1, 3, 4, 5, 6 po ay okay po. Sa 5. pwede na. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Tagapangulo. Isa pong ordinansa ng Barangay Bukal. Barangay Bukal, Pautusan bilang 8, taon 2026. Isang ordinansa na naglalayong papatupad ng regulasyon laban sa pagpapabaya ng mga asong paggalagala, pagtataguyod
ng responsableng pag-aalaga ng hayop at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa Barangay Bukal, Tagkawayan, Quezon. Barangay Bukal Kapasyahan bilang 17 ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Pangulo. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Isang kautosang pambarangay uli po. Isang kautosang pambarangay ng Barangay Payapa na ipinagbabawal sa pagtatali, pagpapastol o pagpapalaya ng mga hayop sa mga lupain pribado ng walang pahintulot ng may-ari o kinauukulan. Number 4 po, Tagapangulo. Barangay Payapa, kautusan bilang 11 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Hindi daw kanya yun. Alin kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar? Ito pong agenda number 5 Number na for five. committee determination. Okay. Papadaanin po muna namin sa committee level kasi po meron pong dapat ayusin po sa ordinance ng barangay. Number 5 Kaya pa, and opo. Number 5 po. Naiiwan yung 2 and 3. 2 and 3. Hindi, yung 5 nga, ano Thank you po. kagalang-galang Konsehala Rachel na for further committee hearing. So number 2 and 3, kagalang-galang Konsehala kaya na yan. Kagalang-galang Konsehal for Salambides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, bilang Committee on Rules po muli na chairman, pagdating mo sa proseso, ipaalala lang naman po. Ito po kasing mga for committee determination, privilege nga ba tawag doon? Ano tawag doon? Discretion. Salamat, Consigliere Revy. Yun yung hinahanap ko salita. Discretion naman ng committee chairman kung ipapasok na nila o hindi. Pero pwede po nilang gustuhin kung gusto pa at kailangan pa ng further na pag-aaral. So, nasa sa kanila po kung ipapasok po nila ito ngayon o hindi. At kung hindi naman po, ay i-schedule po ang committee hearing. Sapagkat nakalagay nga sa agenda ay aking hinahanap ang ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan na umakto. Ngayon kung mahirap naman manghula kung ipapasok o hindi. Ngayon kung wala na tayong agenda, ay atin pong itinideclare ang other matters. Pinangunahan na po natin ang ating roles. Kagalang-galang Consel for Chalumbides. Yes po, Mr. Chair. Tayo po ay pumapasok na po sa other matters. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Magandang tanghali na po sa lahat. Marami pong salamat, kagalang-galang ng Tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag. Para po sa ating matters sa kagalang-galang ng Tagapangulo, ngayon din lang po namang maga na balitaan ng inyong lingkod na nagkaroon po ng pagpupulong. Nais ko pong i-follow up ang resolution ko noong June 1 para po sa validation and assessment ng MTR, Water District at Engineering Office. Sa akin po kasing obserbasyon ay magalang naman pong hiniling ito dito sa Sangguniang Bayan at pinagtibay. Subalit meron na pong hiwalay na pulong ang maahin siyang nabanggit sa ating punong bayan. Ang aking lamang pong katanungan na Ginoong Tagapangulo ay nais po ba nila o naaprubahan po ba ang resolusyon ng punong ehekutibo o nais pa po ba nilang tumugon sa resolusyon na akda ng inyong lingkod? Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo.
Ang ating pong kalihim ay may sasabihin. Doon po sa nakaraan po na suggestion po ng assessment and validation po ni Konsehal Sander Sandro, it is happening right now. The reason why the municipal mayor call upon doon sa hindi lang po sa water crisis. Ang pinaghahandaan na po ngayon ay yung El Niño phenomenon. So sa ngayon po, Mr. Chair, kanina nung nagkaroon ng emergency call, ngayon po ay meron po ulit, if I may basahin ko po para po at least malaman po ng Sangguniang Bayan what is happening and what is transpiring doon po sa pinag-uusapan. This is also siguro po from the call of the Sangguniang Bayan through Sir Sander Sandro, and of course pag-aralan din po nung EMDC. Ano po, ito po yun na Mr. Chair. Honorable members, Sangguniang Bayan, Tagkoyan, Quezon, through Honorable Danilo L. Liwanag, Municipal Vice Mayor. Dear Sir and Madams, greetings. This is to cordially invite you to the emergency meeting of the Expanded Municipal Development Council this afternoon, June 2026, 2 p.m. at EMDC Hall. Important matters will be discussed. Your presence is highly anticipated and appreciated. Thank you very much. Truly yours, ENP Francis M. Villanueva, MPDC, EMDC Secretariat, noted and signed Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor. So, yung kanina po, Mr. Chair, ay emergency lang po muna, setting up lang po muna ng plans. And then, ngayon pong hapon, all of you are invited po. Thank you very much po, Mr. Chair. Siguro po ay nasagot ng kalihim ang gustong linawin ng ating kasamahan, kailang-galang Konsehal Sander Sandro. Are you satisfied with the answer of our secretary? Yes. Please proceed, Councilor. Thank you so much, Mr. Chair. Very well satisfied, Mr. Chair. Okay. Very well satisfied. Okay. Thank you po. Kinuha ko lang yung antok natin para sa ganitong sitwasyon. Alam ko naman na ating mga puso't damdamin ay nagtatali para sa isang pagsagot sa isang sitwasyon katulad ng kasalatan sa tubig. So, inaasahan po natin na dahil tayo ay naiwan kanina sa biglaang patawag, ay dito naman po ay may panahon pa para tayo makaatin lahat. Ako na po ay nakikiusap din sa lahat ng ating kasama sa Sangguniang Bayan para hindi na po tayo nakikinig ng kwento ng mga nakaatin, ay tayo po ay umatin mamaya po sana. Makikitaas po ang kamay ng nag-aatin. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Board Salumbides. Paglilinaw po, Mr. Chair, kasi may naka-schedule po tayong administrative case hearing ngayong hapon. Paano po kaya iyon? Baka naman po mag-lapse tayo sa 11 days na dapat aksyonan natin. Ano po kaya ang legal remedy na pwede po natin gawin? Anong oras, kagalang-galang Konsehal? Conflict ba talaga, Sec? Actually po yung patawag po alas 2. Ayan. Okay. So, yung isang oras siguro, tapos na siguro ang pulong, kagalang-galang Konsehal Board. Pagka may maliligali ka usap sa inyong magiging hearing mamaya, ay sa hearing naman talaga namang hindi naman natatapos sa isang usapin, sa isang patawag, sa isang debate. Ay pagka ganong aabot sa ating aatin ng oras, ay sabihin nyo ay the next episode. Malinaw po mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Akin lang po uulitin dahil medyo nagsamot-sari yung ating usap, ay mamaya po ay 100% makadalo tayo doon sa alas 2 na patawag ng EMDC. Kasi nakasalalay dito siguro yung ating patubig sa ating bayan. Ano kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay? Malinaw po sa ating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Gusto ko makikitaas ang kamay para ako sigurado. Bilang Sec, at panagutin mo yung hindi aatin mamaya. Parang si RJ lang po ang hindi nataas ng kamay. Okay. Kinikilala na po natin ang
Paglilinaw, yan. Yan ang ating kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Salamat po, Tagapangulo. Darating po kaya doon ang taga-TWD? So, kung nandun po, ay di sana dumating din sila. Yun po ang request natin kasi sa atin lang kung may sulat. Hindi po natin alam kung mga kapitan lang ang naandun at saka tayo. If I may, Sa atin pong kalihim, ang kasagutan po siguro niya. Apo. If I may po, ang alam ko po kanina po, nagsisetting up na po ng problema, nagsisetting up na po ng probable na solution. Pero napakahalaga po ng Sangguniang Bayan to be there kasi po sa inyo po mag-i-start. Ang sabi po kasi kanina, sorry po napapangunahan po natin o napapangunahan ko po ang mayor kanina. Sabi ko gano'n, the Sangguniang Bayan can declare state of calamity on water scarcity. But meron pa rin po palang isang step pa bago po yun. Ang recommendation po ng MDRRMC. Ito po yung gagawin. So, if there will be a recommendation na po, no, dahil napag-aralan na po nila kung ano po yung mga mabilisang aksyon at pangmatagalang aksyon, it will be endorsed to the Sangguniang Bayan. The reason why importante po kayo doon. At sigurado po ako, or maybe, kasi kanina po andun ang TWD, doon po sa tanong po ni Cons Bobet. Kung si Cons Bobet po ay nag-iisip pa rin na darating sila, palagay ko po ay pwedeng hindi, pwedeng wala, pero it was already recommended ng Water District this early morning kung ano po yung kanilang long-term plan. Tapos po yung nasa atin na lang po yung declaration so that the municipality of Cagayan can issue certain funds na pwede pa rin itulong immediately at saka sa long-term plan po ng Water District. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Salamat, Tagapangulo. Salamat po, Sik. Dahil kung hindi po sila darating doon, sa tingin ko lang po, sa akin pong opinion, yung mga katanong sa atin ng ating mga mamamayan ay hindi po nila nasasagot. Dahil unang-una po, bakit ba lumala yung krisis? Tapos ngayon, nung malala na yung krisis, saka natin sila humihingi sa atin ng tulong. Na hindi naman po natin alam kung bakit lumala ito. Ito po yung katanungan ko lang na pansarili ko. Dahil para pong isang anak na may kasalanan yung anak natin, hindi naman lang natin bibigyan ng aksyon at aaluin natin. Kasi long term po ito eh. Another year, mangyari na naman ito. Hihingi na naman po sila sa atin. Wala naman po silang pinakikita na maayos at konkreto na plano para sa tubig na yan, para sa ating bayan. Sana hinihiling ko po sa kapulungan ito na umatin po sila para marinig po ng taong bayan kung ano po yung kanilang plano at anong kanilang sinasabi. Kasi ang nangyayari po, Tagapangulo, ang nasisisi, kami na yung nagkukusang loob na nagbibigay ng serbisyo na walang kapalit. Kami pa yung parang ngayon, kami pa po yung sinisisi ng tao sa nangyayari. Yung galit nila sa TWD napapasok po sa amin. At ito po, sasamantalahin ko na yung pagkakataong ito, Tagapangulo. Ako po, lubos na nagpapasalamat kay Governor Dr. Helen Tan, kay Attorney Congressman Mike Tan, at kay Engineer Ronel Tan. Dahil isang hiling po namin sa katauhan po ng ating Vice Mayor, binigyan tayo ng malaking trust na naandito na kusang loob na tutulong. Sana mayroon po tayong iganti na may plano ang TWD na tatanggapin nila yung tulong na galing, huwag na po yung galing sa amin. Yung galing na lang po kay Governor, tanggapin mo naman po natin nang may pagkapuso din ng pagtanggap at pagsiservisyo na may puso para sa tao. Yung sana po naman na maipararating namin sa TWD. Mr. Chair, pasensya na po at talagang kanina pa po ay medyo may
something na po ako na gusto kong ipaliwanag. So, ito lang po, for the record po, sana mapakarating po sila mamaya doon sa pagtawag. Kasi iniintay po ito ng mga tao kung ano po ang desisyon nila sa panahong ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Tama ka, Ginoong Tagapangulo. Dugso po dun sa sentimento ni kagalang-galang Konsehal Pomel de Pero. Meron pong opisyal na letter ang pamunuan po ng Tagkawayan Water District sa naka-address po sa ating pong sekretaryo Carlo Magno Pita Dique na hindi po makakadalo sa June 15 dahilan sa mga naunang pananagutang prior commitment. At nabanggit naman po dito na may mga kausap pa pong iba. At nabanggit nga po dito yung post major na mga dahilan. But anyway, hindi po yun ang pinupunto ng inyong lingkod. Ang pinupunto po ng inyong lingkod dito, kagalang-galang na tagapangulo, nothing personal against with the TWD management together with the board of directors. Isang tawag lang po ni Mayor Carlo, dumalo po siya eh. Pero yung pinagtibay po ng Sangguniang Bayan na imbitasyon ay hindi po siya nakadalo. Kaibigan ko po yung mga yan. Kaya lamang po, tinatanong din po kami ng taong bayan eh. Hindi man po namin magawa yung kabutihang loob po ninyo, Vice Mayor Danny Liwanag, and Konsehal Pomel de Pero, sa pag-distribute, pag-rarasyon ng tubig, na dapat sila ang gumagawa, ay sa ganitong pamamaraan naman po, sa legislaturang aspect bilang konsehal ng bayan, ay gumagampan din naman po kami ng trabaho. Kaya nga naman po, sa litrato po na pinangyayarihan, kaninang maga po na andyan siya. Ang tanong po ni Konsehal Pomel, malamang po lahat ay dadalo mamaya ng alas 2, andun din po kaya siya. May pag-iwas pong nararamdaman eh. Hindi ko po sa pinapangunahang bait ang ating pong kagalang-galang na Konsehal de Pero, ay hindi po yata tama. Bagamat ito po ay resolusyon ng imbitasyon, pwedeng tumanggi, kaya nga lamang po, ito po ay indirectly not accepting our invitation. Yun lang po ang aking stand. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Ford Salombides. Salamat to, magalang-galang na tagapangulo. Tama po ang mga sentimento ng ating mga kasamahan. Ang isa pa pong nakakabahala ay nagdeklara po ang ating pag-asa na magkakaroon ng mahabang El Nino. So, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kanina po nag-meeting ang NDRRMC Council at tinatalakay po dun yung mga short-term solution. Andun nga po ang nababanggit ng ating Konsehal Sandro, andun ang ating General Manager. Kasama po yung mga membro ng NDRRMC Council, which is yung mga hepe. Yun lang po, para po sa kaalaman, ay tinatalakay po dun yung solusyon na pwede nating gawin. Dahil talagang medyo nakakabahala na po itong krisis po na ito. Pero ganun pa man, sa gitna po ng krisis, meron pong iilang mga mabubuting individual na sa loob ng kanilang personal na kakayahan, hindi ho bilang politiko, kung hindi bilang isang pribadong individual na lang, ay tumutulong ho sila sa ating mga kababayan. Kung kaya't nais ko pong humiling ng resolusyon ng pasasalamat kay Vice Mayor Danny Liwanag at kay Konsehal Roberto de Pero. At isama na rin po natin siyempre ang ating Governor Dr. Helen Tan, Congressman Attorney Mike Tan, at ang si Engineer Ronel Tan. Isama na rin po natin ang barangay poblasyon sa pangunguna po ni Kapitan Django Dilangco at ng kanyang sanggunian, ay maiparating man lamang po ang pasasalamat nating sangguniang bayan sa kanilang ginagawa sa abot ng kanilang personal na kapasidad, ang pasasalamat po natin at pasasalamat po ng ating mga kababayan. Atin pong isama na din ang buong barangay ng Alihis, pamumuno ng kanilang kapitan sa kagalang-galang Konsehal Ford. Saka po si Engineer Vic. Engineer Vic. Opo. Kahit po wala na ako doon at ako naman po ay... Mr. Chair, nalimutan lang po pero nais ko pong i-put on record ang taus-pusong pasasalamat din po sa kay Kapitan
Ante Verde, kasama ang kanyang grupo. At syempre, ang ating napakasipag na ex-Consel Vic Masangkay. At ang mga, isama na po natin lahat. At ang mga tao po ni Vice at mga tao po ni Consel GM. Gomez. GM. po. Gwapong mag-iigib. Gwapong mag-iigib. Lahat po ng inyong grupo. Dahil talaga naman pong nakakadala po yung pagpapahayag ng dalamhati ng ating Konsehal Bomel, tumutulong na nga po kayo ng abot ng inyong personal na kapasidad, ay lagi pong may masasabi pa rin hindi maganda. Pero siguro po, parte na yun, kaakibat na yun ng isang pagiging lingkod bayan. Talagang hindi na siguro mawawala yun. Pero nais po namin iparating na kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong paggawa ng rasyon ng tubig. So bago po natin pinasok na ba? Resolution na ba yan? May resolution po o mungkahi ang kagalang-galang Konsehal for Chalumbides ay pinangangaluwahan po ng kagalang-galang Konsehal for Jojo Frondoso. Parang lahat po ito maas ang kamay. Put on the record po na ito po ay sinasang-ayunan at sinusuportahan ng lahat ng sangguniang bayan. So, maibalik lang po natin doon sa doon sa nililinaw ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Kasi may imbitasyon nga naman na nilinaw naman ng kagalang-galang Konsehal Sandro. Ay di papaano ba masiguro na nandoon kaya sek ang kanilang hinahanap? Bigyan natin ng tawag dito, ng kasiguruhan yung dalawang konsehal na nandoon. Paano ba ang magiging may imbitasyon ba sila? Kasi ibang venue na yon, wala na yung atin doong i-imbita. So ang gusto lang nila kasing masiguro ng dalawa ay kung nandoon. Check. Gagawin ko po ang magagawa para siyempre po true force po sa ating pong mayor kasi tayo po ay invited na lang. Invited nga lang Hindi tayo na po doon. tayo ang nag-iinvite. Kaya nga sabi ko, di bahala ka nang dahil nga dito sa ating sariling venue ay hindi na tayo binigyan ng importansya dahil mas mahalaga yung kanyang naunang schedule na kinwestiyon naman kagalang-galang ko sa Sandro kung yung biglaan ay napuntahan niya, bakit yung may paabiso nung pang isang linggo ay hindi. So yun ang sentimento ng ating kagalang-galang ng mga kasama. Anyway, kung nandoon, mas maganda siguro para matanong siguro ng dalawa kung ano ang kanilang plano. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ito po naman po ay may 10 araw pa lamang po ang nakakalipas, kaya nga lamang po bawat araw ay mahalaga. Yun nga pong bawat patak ng tubig ay mahalaga at buhay sa ating mamamayan. Sa Presidential Decree 198 ay maliwanag po doon na pag mayroong kinahihinatnan at hindi naman po ang pagsisinungalingan ang krisis ng tubig sa ating bayan, bagamat wala pa pong opisyal na deklarasyon ng state of calamity, ay marapat po na sila ay makapagpatawag ng General Assembly para po sa kabatiran ng publiko. Ito po hinihiling ko muli sa pangalawang pagkakataon po, may legal na basihan na dapat po sila makapagpatawag ng General Assembly para sa kapakanan ng publiko. Muli po sa pangalawang pagkakataon, Ginoong Tagapangulo. Marami po salamat. Follow-up resolution para po sa Pagkawayan Water District para sa kanilang pagdadaos ng General Assembly ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Resolution ng kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay. Maraming salamat pong muli. Resolution po para sa Department of Agriculture. At Barangay Manato Central. Ganun din po ang completion ng Tagkawayan Rice Mill Warehouse sa Barangay Banban, completion ng multipurpose building Barangay Malbog, at completion of multipurpose building
at Barangay Magibway. Apat, sa kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay ay pinangangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Dinilay ko po yung pagpukpok kasi baka may humabol na. So yun po ay apat ha. 4 in 1. Medyo siguro sa dami na ng pinasok ng kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay ay dahil kayo naman ay may kopya at ito naman ay pagsusulong ng ating mga barangay na matagal nang mga nakabindin. Sander Sandro. Marami po salamat po yung kagalang-galang tagapangulo Vice Mayor Daniel Luana. Ito naman po ay ilang opinion ng senior citizen. Ito po yung magalang po ini-endorso sa ating pong kasamahan na Honorable Vicente Salumbidis IV. Mayroon po silang query regarding po sa, ang alam ko po may programa po ang munisipyo, yung regular daw po sanang pagdalaw ng SSS sa ating bayan ay magalang ko pong ini-endorso kay Honorable Salumbides. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Schedule of pagdalaw ng mga, hindi naman pagdalaw, kumbaga, pag-i-schedule sa bayan ng Tagkawayan ng SSS. Okay. Kagalang-galang, Konsehala Rebe Masangkay. Maraming salamat po. Ang first quarter po ay natapos na at nakadalaw po dito sa atin ang tanggapan ng SSS. Ang para po sa second quarter ay siguro po dahil sa crisis ay hindi pa na-approvean yung kanilang mga schedule hanggang third at fourth quarter. Pero yung pong resolution ng Sangguniang Bayan na inakda natin ay approve po lahat yun. Kaya nga lang po ay may nabago po sa pamimera ng ating national government kung kaya po ang schedule nila sa ngayon ay hindi pa po ibinababa sa tanggapan po ng ating punong bayan. Maraming salamat po. Anyway, ay sakop pa naman tayo ng second quarter kaya baka nag-iintay lang sila ng mga sa kanilang schedule sa kanilang mga opisina. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat, Mr. Presiding. Hindi ko lang po tiyak kung nagkaroon na po ng resolution ng Sangguniang Bayan tungkol po doon sa mga senior citizen na nire-require po ng SSS na pumunta sa Lucena sa kanilang tanggapan na nire-require na personal. Ay pagkakaminsan po may mga senior na hirap ng bumiyahe, walang sariling sasakyan. Ay ako po'y magalang na humihiling sa SSS na kung maaari ay maging basihan na rin nila yung total may cellphone naman ho ngayon, yung video na para na may consider po ng tanggapan ng SSS. Salamat po. I-resolution na ba yan? Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. I-resolution na po natin yun na pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides bilang siya yun nasa chairman ng sa Senior Citizens Affairs. At malaking tulong naman talaga yun sa ating mga senior citizen na talagang minsan nga ay kailangan pa naka-wheelchair ay hindi naman yung makakapunta mag-isa. Ibig sabihin, dalawa pa ang mamamasahe kung walang sariling sasakyan. So pinagtitibay po natin na wala pong pagtutol ang ating pong resolution ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat to, kagalang-galang na tagapangulo. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw mula sa ating mga kasamahan,
ay minumungkahi ko po ang pagtindig ng ating regular na pagpupulong. Pero Mr. Chair, kung inyo pong mamarapatin, isang paalala lamang po, ang komitiba po ng Rules and Good Government ay may administrative hearing, administrative case hearing po ng alauna. Pero iniimbitahan ko po ang lahat kung gusto nyo pong umattend. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Mungkahi po ng kagalang-galang Consel for Chalombides ng pagtindig ng ating karaniwang pagpupulong ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Kasama po ang paalaala na mamaya pong 2:00 ay meron pong AMDC invitation. Marami pong salamat.